Ayan. So ito po yung topic natin for today. We will have another examples. So we will give another examples for our beam design na WSD, which stands for Working Stress Design. Pag-usapan na po natin last time yung concept niya, 'di ba? Pero wala pa po tayong example na doble siya, 'di ba? Single pa lang yun last time, ibig sabihin sa baba pa lang yung kailangan ng rebars, no? Yung AS. So, try natin what if kailangan or binigyan tayo ng bakal or yung compression bars sa itaas is or are needed for our design. Okay, so let's start with our example. So, number 3, problem. 300 mm by 600 mm reinforced concrete beam section is reinforced with 428 mm diameter na tension steel at depth, effective depth of 536 and 228 mm diameter compression steel at depth sa taas, no, effective depth is 64 mm. The section is subjected to a bending moment of 150 kilonewton meter. FC prime natin is 21 megapascal. Fs is 165 megapascal and N is equivalent to 9. So find the maximum stress in concrete. So hinahanap natin sa maximum stress is our FC, 'di ba? Kapag maximum, ang formula po natin is FC is equivalent to MC over I. Pag sinabi pong maximum, ang gagawin po natin is yung C na gagamitin is yung X bar. 'Di ba? From our neutral axis up to the topmost fiber. Pero i-compare natin, 'di ba, kay concrete tsaka kay steel. Pero pag equate mo sila na the same lang din yung lalabas. So next is determine the stress in the compression steel. So ibig sabihin dito class, hinahanap yung ating FC. Compression aside, so FC prime. Hindi siya FC prime na ito na FC prime class ha. Ang ibig sabihin ng FC prime na to is yung stress sa steel, 'di ba? Pag AS prime na yun yung prime, ibig sabihin pag may prime is yung sa compression na side na bakal. So this is not, lagyan ko na lang siguro steel para hindi ma-confuse kay FC prime. Then kay number 3, yung hinahanap po natin is calculate the stress in the tension steel. So yung hinahanap is CFS. Yung actual. And so yung FS po na 165 na binigay, that is kumbaga yung allowable niya, 'di ba? So yung actual talaga yung hahanapin natin. Okay, so I hope that alam na ninyo yung concept natin. If hindi pa, pakitingnan po yung first part natin for our concept. Apply natin kaagad sa ating problem. So drawing po muna natin, binigyan tayo ng base na 300 millimeters. Meron po daw tayong dalawang rebars sa taas, compression bars. Ayan, depth niya is 64. Pagkatapos, meron tayong 4 na tension bars. Tapos, ang kanyang depth is 536. Ayan, move ko lang siya slide. Ayan, 536 and 64. Tapos, ano pa? Okay na yan. So, proceed tayo. First thing na hinahanap is FC max. Formula ng FC natin is MC over I. Ang problema po natin is wala pa tayong C, which is our X bar. And wala din tayong I, inertia. So, take note, magta-transfer of moment of inertia po tayo. First thing that we need to do is to locate our neutral axis. This is our NA. Diba? Neutral axis.
Ito yung shaded part natin. So, ibahin ko lang po yung color ng ating rebars. Gawin kong color black. 'Di ba? Kasi pag color red, yan yung area ng ating concrete. Pag color black, area ng ating steel, 'di ba? And then sabi natin last time, we need to convert the area of our steel into the concrete na area. So, gagawin natin si color black na color red. And take note sa ating past na mga problems sa WSD, singly po yun. Ibig sabihin yung taas natin na compression bars is kumbaga not needed. Ngayon, binigyan tayo, ibig sabihin needed po siya. So, i-convert natin siya. No? Kasali po siya sa ating pag-determine sa ating neutral axis. Okay? So, first thing, yung sa ilalim, di ba? Ito yung tension bars natin. I-convert po natin yung area ng steel into area ng concrete. So, gagawin natin siyang color red. So, this is our area of steel. No? Ibig sabihin, multiply natin sa N para maging area ng concrete na siya. So, same sa ginagawa po natin. Mapag-compute po sa kanya. Lagay natin dito. NAS. That is equivalent to 9, yung ating N. Area ng steel sa ilalim is 4 na 0.25 times pi. Diameter po natin is 28. Paki-calculator po, squared. What is our NAS? Ayan, meron pala. Pwedeng humabol That is 7,056 pi. Ayan, that is our NAS. Ibig sabihin ng NAS is yung area ng steel sa ilalim na kinonvert into area of concrete. Para maging homogeneous sila. Okay, next is yung area natin sa itaas. 'Di ba? Itong color black sa taas. Take note, same pa din kanina. I-convert po natin siya into area of concrete. Ayan. I-shade ko siya siguro i-color orange ko siya. Ayan. Yung color orange is the area of our compression bars na ginawang concrete. So, redundant siya, 'di ba? Kasi yung ino-occupy ng ating steel sa taas is may concrete. So, redundant po siya. So, i-deduct natin siya sa area ng ating concrete. So, ibig sabihin, 'di ba sa taas is twice sa N? Twice sa N sa area ng steel sa taas minus area ng steel sa taas. Yung minus AS prime, yan yung tinatawag natin na redundant. Kasi yan yung ino-occupy ng ating color black. 'Di ba? 2NAS prime is yung kinonvert natin si AS prime into concrete na area. Yung minus AS prime is yung area ng steel na ino-occupyan niya kay area ni concrete. So that's why nag-minus tayo for our redundant. Sir, bakit sa ilalim hindi nag-minus? Kasi wala naman ding area ng ating concrete dyan sa compressive. 'Di ba? Blanco. Area ng steel lang yung kino-consider natin yan. So sa taas, may redundant na area, nag-minus tayo ng 2AS, ng minus AS prime. So that's why sa mga books, ang formula po niya is 2N minus 1 times AS prime. 'Di ba? Same lang yan. Finactor out lang po siya. So that is the explanation for that. So substitute po natin. Ito yung gagamitin natin. 2 times 9 minus 1. Minus AS prime or times AS prime. Areas ng steel sa taas is 2 0.25 pi. Bakal natin is 28 mm squared.
So what is our area of steel sa taas? Yes, that is 6664 pi. Lagay natin 6664 pi. Ayan, that's correct. Okay, class, double check ko lang ha. Yung answer natin, 7056 pi. (2216). That's correct. 6664 pi. 2093. Yes, ayan, tama po. Okay, proceed po tayo. So, meron na tayong area ng steel sa baba, area ng concrete sa taas, area ng steel sa taas. So, pwede na po natin gamitan ng equilibrium equation. So, ang gagamitin natin na equilibrium equation dito, class, is MA top. Same last time, di ba? Is equivalent to our MA bottom. So, same lang po siya last time. Madadagdagan lang ng area ng ating steel sa taas. So, sa steel, sa taas muna tayo na side. No? Unahin natin yung concrete. Ito, yung color red. So, that is 300 times, hindi natin alam, si X bar. Tapos, ang kanyang lever arm sa gitna ni X bar over 2. Next, yung area ng steel sa taas, compression steel, plus 6664 pi. Yung distance niya is, pag ito is 64, ito yung neutral axis. So this one is X bar minus 64. Ayan, tapos na po tayo kay MA top. Proceed naman tayo kay MA bottom. So, ito, area sa ilalim is NAS. Ito, 7,056 pi. Tapos, kanyang lever arm, ito papunta dito. That is, this is 536. This is X bar. So, this is X bar minus 536. Diba? Klaro naman siguro. X bar minus 536. So, please po, paki-input sa calculator and then shift solve. What is our X bar? Again, correction po. This is X. This is 536 minus X bar. Baliktad po siya. So, that is 186.151 millimeter. Ayan, meron na po tayong X bar. Proceed na po tayo kay inertia, kay INAX. Diba? INAX equals. So, unahin po natin yung area ng concrete. So, that is a rectangle base times height cube over 12. Hindi. Transfer of moment para tayo. So, over 3. Diba? Kapag nakatungtong na siya kay neutral axis, diretso sa over 3. Plus, kapag hindi naman nakatungtong is mag-transfer of moment of inertia tayo. That is AD squared. Okay, again, unahin natin si rectangle. 300 times X bar, 186.151 cube over 3. So, diretso na yan. Naka-transfer of moment of inertia na siya. Next, proceed po tayo sa compression side na area ni concrete. So, that is plus area na concrete sa ating compression side is 6664 pi. And then, ita-transfer of moment of inertia natin. Ibig sabihin ng D is yung location niya, diba? Papunta sa ating neutral axis. So, same kanina,
that is x bar minus 64. So 186.151 minus 64. Kulang pa po yan. Meron pa po tayong plus, another one, yung ating area sa ilalim. Sa tension side na area ng ating steel. So we have 7,056 pi, and then ibig sabihin ng D is its sariling center of gravity papunta sa neutral axis. So that is 536 minus x bar 186.151 squared. Diba? Same lang last time, nadagdagan lang ng area ng steel sa compression side. So, paki-calculator po, what is our INAX? 3670 555 446. Ayan. So, kompleto na tayo. Meron na tayong X bar tsaka INAX. We can proceed with our number 1, number 2, and number 3 na questions. So, number 1 is our FC max. Ibig sabihin, pag FC max, we will be using C as X bar, outermost fiber. So, lagay natin MC over I. Moment po natin binigay, that is 150 kilonewton meter. So, gawin po natin siyang Newton millimeters. X bar po natin is our C, which is 186.151 millimeter divided by our inertia. 3,670,000,000. 555,446. So, paki-calculator po, ang labas po dito is Newton millimeter squared. So, that is in MPa, megapascal. Ayan, 7.607, that is in Newton millimeter squared, or also known as megapascal. Okay, next. This is our final answer. Proceed naman tayo kay number 2 na hinahanap. Ang hinahanap po dito is si FC prime, di ba? Kay compression. Lalagyan ko lang ng steel ha, para hindi siya literal na FC prime. Okay. So same pa din yung formula, MC over I. Pero take note, yung C po natin na gagamitin is yung distance from our neutral axis papunta sa ating compression kay AS prime. Sino yan siya? NA papunta kay AS prime. Sa taas. So that is X bar minus 64. Ayan. So, 150, 1,000 squared. X bar is 186.151 minus 64 divided by inertia. 3,670,555,446. And then, eto class, meron po tayong catch. Take note na yung FC prime natin sa steel, we are comparing it na kinonvert natin. Diba? Lagay ko lang dito FC prime ng steel is equivalent po ng ating FC prime nung sa concrete na siya divided by 2N.
'Di ba? Kasi pag-convert natin, 'di ba, nag-multiply tayo ng 2n. So kapag ibabalik natin siya pagiging still, so times 2n. So ibig sabihin, that is MC over I. 'Di ba? So that is FC prime over 2 times 9. So ibig sabihin, dadagdagan lang po natin yung ating denominator ng ito. 'Di ba? I-transfer natin sa kabila. So FC prime is equivalent to 2 times n, which is 9. MC over I. Ayan. Erase ko na lang yan. So ito yung formula. So ito na yung FC prime talaga natin. FC prime. Which is FC prime sa still, FC prime over 2n. Transfer sa kabila, 2 times n of MC over I. So eto po, dadagdagan ko. Dito ko na lang ilagay sa last part ha. Mag-multiply dapat tayo ng 2 times 9. So this is 2 times n over I. Okay, paki-calculator po. Yes, that's correct. FC prime po natin is equivalent to 89.852. Yan. So, ito na lang tandaan ninyo. Pag hinahanap yung stress sa steel, may babalik mo siya sa dati. So, i-times mo lang ng 2n kapag nasa taas. Pag sa ilalim, multiply mo lang ng n. Pero depende, no? Ilagay po natin dito. So, that is MPa. Try natin. How about yung sa ilalim? Number 3. Yung hinahanap naman is stress in our tension side sa ilalim. So, medyo similar lang siya kay FC prime dito. Pero, di ba, pag sa baba, that is Fs. So, derive natin yung formula, same dito na part. Fs is over N is equivalent to MC over I. Wait lang. Move ko lang class ha, kasi hindi siya masulatan. Fs over N is equivalent to, or MC over I. So, ibig sabihin yung formula ni Fs is equivalent to N times MC over I. Ayun. So again, drawing natin na kung saan galing tong pinagsusulat ko. So 'di ba, meron tayong diagram for that, for our stress. Ito yung neutral axis natin. Dapat dadaan dyan yung ating line. Ayan siya, linear, 'di ba? Sa ilalim is Fs over N. That's why Fs over N equals MC over I. Sa itaas naman is, this is our FC. Tapos, etong kay steel na side, yan siya, is Fs prime over 2n. That's why ito, FC prime over 2n. That's why yan yung formula natin. Okay? Substitute na po natin lahat. N sa ilalim is 9. Again reminders, pag sa ilalim, tension side, N lang po ang i-multiply. Pag sa compression side is 2N, twice ng N. Okay, so 9 times 150 multiplied by 1,000 squared. Then yung ating C. Ang C po natin dito is neutral axis papunta kay AS. Ibig sabihin, neutral axis papunta kay AS is 536 minus X bar, which is
186.151 over I. 3,670,555,446. Okay, paki-calculator po. What is our Fs? Ayan, that is 128.672 megapascal. This is our final answer. Ayan, we're done with our third example. Again, type none sa ating chat box if you don't have any questions so far. Okay, sige, proceed po tayo kay number 4. Ito, napakadaming hinahanap. Start tayo. 200 mm by 400 mm RC beam with an effective depth of 340 mm and with tensile reinforcement of 804 mm squared is simply supported over a 6-meter span. The beam is to carry a total load of 7.5 kilonewton meter. Fc prime is 21 megapascal, Fs is 140, and modular ratio of 9. Following the relevant provisions of 2001, again, ang gagamitin po natin dito is 2015 or 2010. Huwag na yung 2001, NSCP. Cash out. Find the moment of inertia of the gross section, si IG, yung hinahanap. Number 2, calculate the moment of inertia of cracked section, si ICR. Meron naman din tayong procedure mamaya, no? Number 3 is find the actual maximum moment, that is our MA. Number 4 is determine the cracking moment, MCR. Then number 5, find the effective moment of inertia, IE. 6, calculate the instantaneous deflection, CYT, due to the given load. So meron po tayong formula niyan, di ba? So si IE, then basta gamitin lang natin yung formula dito na binigay sa atin. Next, number 7, determine the additional deflection after 5 years. Diba? Assuming that 70% of the load is sustained. So, yung hinahanap dito is yung deflection. Meron tayong formula niyan. Ayan, deflection, lambda. Diba? I-additional natin siya. Then last is determine the final deflection. Ibig sabihin, yung first deflection, i-add lang natin sa yung additional na deflection. Okay, let's start. Medyo mahaba-haba to, no? So, step by step lang po natin. So, first, drawing po muna natin 200 mm. Wala, hindi tayo binigyan ng compression side. So, let us assume na singlet to siya. This is 340. Hindi pala. Ito. Drawing natin, tensile reinforcement. Hindi binigay, no, kung ilan. So, i-convert ko na lang kaagad, Hindi kasi binigay kung ilang bakal, area kaagad. So, hindi na ako mag-drawing ng bakal, area na kaagad. So, again, yung color red po is the converted version of our tensile rebars. Hindi na ako nag-drawing ng circle-circle kasi hindi naman binigay kung ilan. Area kaagad yung binigay. This is our AS. So next, ang distance po niya, that is our D, or effective depth, 340. Ang total depth po niya na binigay is 400. Ito, papunta dito. 400. Okay, same pa din. I-shade natin yung sa taas. This is our compression block, kumbaga. Color red. So, hindi pa po natin alam yung distance from our neutral axis, NA.
Ayan, ito si X bar. Okay, let's start. Number 1. Lagay ko dito. Moment of inertia of gross section. Literal na gross. Ibig sabihin, wala tayong pakialam kay steel and concrete. So, ano ba yung formula ng inertia for rectangle? That is base times height cube over 12. Sir, bakit yung ginagawa or yung ginagamit dito is base times height cube over 3? Kasi that is our formula for our inertia naka-transfer sa ating, or kumbaga naka-transfer of moment of inertia. Kumbaga automatic na yung color red dito is transfer kay NA. Kapag hindi po siya ita-transfer, that is over 12. I hope that you know that, no? So, equals, base natin is 200, height natin is 400, cube over 12. So, paki-calculator po, what is our answer for number 1? Ayan, that's correct. That is, ilang 6 ba yan? 10, 6, 6, 1, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 7. Ganyan ba? Tama? So, 1, 2, 3. Ayan, 1,066,000,000. Tama ba? 666,667. So, that is in millimeter raised to 4. Okay, that is our final answer. Kasi area IG lang yung hinahanap. Next, number 2 po tayo. But before that, solve ko na lang po itong NAS natin. Gagamitin naman din po ito mamaya. So, N natin is 9. AS is binigay kaagad, 804. So, what is our NAS class? Ayan, 7236. 7236. So, mamaya pa yan gagamitin, no? Proceed tayo kay number 2. Ayan, proceed tayo kay number 2. Ano yung hinahanap? ICR, inertia na crack. ICR. Ibig sabihin is i-involve na po natin yung ating tension na steel and compression. Pero dito wala tayong or walang binigay na compression na steel. So para makuha natin si ICR, kukunin po muna natin si X bar, no? So same pa rin yung concept natin. MA top is equivalent to our MA bottom. So ito mas madali kasi hindi tayo binigyan ng bakal sa taas. So unahin natin yung concrete na compression block na area that is equivalent to 200 times X bar. Ito, 200 times X bar. Then, center of gravity niya papunta sa neutral axis. That is X bar over 2. Ayan, we're done. Proceed tayo sa kabila. MA bottom naman tayo. So, MA bottom natin is NAS. Ayan, si 7236. Times, ano yun? NA papunta kay bottom bars. Ito, paano pag-compute? 340 minus X bar. So, lagay natin 340 minus X bar. Shift solve. What is our X bar class? Yes, that's correct. 124.790 millimeters. Okay. Pagkatapos ni X bar, pwede na tayong mag-ICR. Formula is BH cube over 3. Kapag nakapatong na siya sa ating neutral axis. Tapos yung transfer of moment of inertia natin is AB squared. Okay, so base natin is 200. Height natin is 124.790 cube divided by 3 plus
transfer natin yung moment of inertia natin sa AS. No, area ng steel sa ilalim, that is 7,236 times, eto, lever arm niya, papunta. This is also our D. 340 minus X bar. 124.790 squared. Ayan, paki-calculator po, what is our ICR? 464. 6910. 15.1 millimeter raised to 4. Ayan. Kama. So, 464,691,015.1. Okay, that is our final answer. Next, number 3. Find the actual maximum moment. Yung MA natin. So, number 3, ibig sabihin ng maximum moment is hindi, itsapwera natin yung crack. Yung moment lang talaga niya. Diba? So, yung sa beam, drawing natin yung beam natin. So, simply supported, yung actual, no? Ito, yung beam, roller or hinge. Sa kabila is roller. Yan. Then for example, meron tayong uniformly distributed. Ano yung load natin? Binigyan ba tayo ng load? Ito. 7.5 kilonewton per meter na uniformly distributed load. Yes, what is our formula for uniformly distributed load, maximum moment? Yes, that's correct. WL squared over 8. Pag over 2, yan yung point load. PL over 2. Okay, that's correct. So, lagay lang po natin. W is 7.5. Length is 6 meters. Ayan, lagyan natin ng measurement. Paki-calculator po, what is our MA? So, kumbaga, yung actual na maximum moment is literal na actual. WL squared over 8 lang kaagad. 33.75. That's correct. Newton meter. Final answer. Next, number 4. Ano naman din yung pinapahanap sa atin? Determine the cracking moment. Ibig sabihin yung ano na talaga, yung sa loob niya mismo na moment, galing sa steel, kumbaga galing sa bakal natin, kumbaga allowable yung pinapahanap kay number 4. So, meron tayong formula kanina. Ano yun? Ito. MCR is equivalent to FRIG over YT. Kapag ang FR naman na gagamitin, pag 2001 is 0.7 FC prime. Kapag 2010/2015 is 0.62 lambda FC prime. Okay, so gamitin natin is si 2010-2015. Ibahin natin yung instruction niya na 2001. So, ilagay natin MCR is equivalent to FR times IG over YT. So, FR natin, unahin muna natin si FR. Ito ko na lang ilalagay ha. FR is equivalent to, ano yun? Kaso hindi tayo binigyan ng lambda. Sige lang. 0.62 lambda times FC prime. Ayan. Then, assume natin normal concrete. Kasi hindi naman din binigay, no? So,
assume normal concrete. So, hindi po siya lightweight. So, ang lambda natin ang gagamitin is 1. Yan siya. For normal weight concrete, 1 yung ating lambda. So, eto, yung FR natin is magiging 0.62. Lambda is 1. Then, FC prime natin is 21. Ayan. So, hindi ko na siya ipapakompute. Idiretso na natin sa formula doon sa kabila. So, this will become 0.62 times 1 times square root of 21. IG is 1 billion 0.6666667 over YT. Ano yung YT natin dito? From our definition, distance from centroidal axis of gross neglecting reinforcement to tension phase. Okay. So, ibig sabihin, from our neutral axis, pero yung walang bakal. Diba? So, ibig sabihin, yung neutral axis natin na walang bakal, or ibig sabihin, neglect the bakal is kalahati. So, eto papunta dito, eto yung ating YT, which is clearly, YT natin is 400 divided by 2. Okay? So, that is 400 divided by 2. Or pwedeng i-type 200. Papunta sa tension side. So, paki-calculator po, what is our MCR? Yes, 151, 530, 50.3. So, that is in Newton millimeter. So, kung gusto mong maging kilonewton meter, divide lang natin sa 1,000 squared. So, 15.153 kilonewton meter. 2. Final answer. Number 5. Find the effective moment of inertia. So, lagay natin number 5. Effective. May formula tayo niyan. Yung formula natin dyan. Ito, mataas. MCR cube over MA. Dahan-dahan kong isulat IE. MCR over MA cube times IG plus 1 minus MCR cube over MA. Ano yun? 1 minus MCR over MA cube. Ano yung last part? Times ICR. Ayan. So, this is just a matter of memorization and substitution. Substitute lang po natin lahat dito. IE is equivalent to, meron na po tayong MCR. Pero ang ilalagay ko is yung naka-Newton millimeter lang muna. Newton millimeter. So, 153. 050.3 over MA. Gagawin ko muna siyang klasa? Newton millimeter. So, 33.75. Lalagyan natin ng 1,000 squared. Para maging Newton millimeter siya. Tapos, times, or cube, IG. Ito, 1 billion. 0.6666667. Haba naman, no? Sa ilalim ko na idugtong plus 1 minus
15153,050.3 over 33.75 1,000 squared cube. Then last, si ICR 464 691 015.1. Ayun. Paki-calculator po, what is our IE? Effective moment of inertia. 544,82596.3. Ayan. Inertia to, so mm raised to 4. So meron tayong note, not greater than, hindi daw siya pwedeng lumampas kay IG. So ano ba yung IG natin? IG natin is 1,066,666,667. Ayan. So again, kapag yung IE natin is lalampas kay IG, so IG po yung sagot natin para kay IE. So next, number 6, calculate the instantaneous deflection YT due to the given load. Ayun. So YT. Formula po to, which is hindi binigay dito no sa code natin. Yung formula po nito is nasa theory of structures natin or nasa mechanics of deformable bodies. Shortcut po siya na formula. Pag meron po tayong uniformly distributed load, ang maximum po natin na deflection is 5 WL raised to 4 divided by 384. Modulus of elasticity of concrete, then IE. Formula po yan ha kapag uniformly distributed load. So, nasa ano yan? Theory and nasa strength of materials. So, substitute natin 5. W natin is 7.5 times 600,000. 6,000 lang pala. Ginawa ko siyang mm raised to 4 divided by 384 EC. Modulus of elasticity of concrete. Yung formula niya. So, yung formula natin sa modulus of elasticity of concrete, that is equivalent to 4,700 times FC prime. FC prime natin is 21. Ayan. Then, IE. 54482 596.53. So, YT is equivalent to, paki-calculator po. Kumbaga, pag sinabing instantaneous, agad-agad. Pag lagay sa load, nag-deflect siya kaagad. Whereas kapag kay 7 and 8, no? So, as time passes by, lumalaki yung kanyang deflection. So, yan yung i-solve natin kay 7 and 8. Pero kay number 6 is instantaneous. Pagkalagay ng load, nag-deflect siya. So, what is our YT? 107.855. Ang laki naman. Ba't ang laki? Trace natin na. I think may mali tayo ng decimal places na paglagay. Kasi malaki masyado yung 100 na deflection. Okay, calculator ulit ng IE natin. Ayun. Kulang. 519.
Bakit 5-4 yung na-type kanina? That's why, akala ko yun yung sagot. So, yan yung sagot kay IE. Tama? 519. Sige lang, baka namali lang silang dalawa pag-input. Ayan, yes, that's correct. 519. So, let us just assume na namali nila ng pag-calculator kanina. Erase ko muna. Diba? Kasi pag titingnan mo, malaki masyado yung 107 na deflection class. So again po, correction tayo saglit. 519, 17, 3610.6 yung ating IE. Millimeter raised to 4. So dito po sa ilalim, paki-change lang ng IE natin. Ayan, 519 million na siya. 173,610.6. So what is our new YT? Yes, that's correct. 11.318. Ayan. So reasonable na po yan ang deflection. Malaki masyado yung deflection na lumampas na ng 100, no? Delikado na yun masyado. Yes, that's correct. Ayan, proceed tayo kay number 7 class. Yung pinapahanap is additional. Kanina is instantaneous, ngayon is additional after 5 years. Assuming that 70% of the load is sustained. So, ibig sabihin, yung hinahanap po natin dito is Y additional. Ibig sabihin ng Y is yung deflection. Y additional is equivalent to our Y. Diba? Then, yung YT natin multiplied by our tawag dito lambda. Ibig sabihin yung percentage. So, yung YT po natin kanina is 11.318. Multiply lang natin sa 70%. So, 0.7. Final answer. So, what is our additional na deflection after 5 years, assuming 70% of the load is sustained? Yes, that's correct. 7.923 millimeters. Ayan, final answer. And then last, number 8, final deflection after 5 years. So, ibig sabihin, yung YT lang, i-add lang natin yung additional. Yan na yung gagawin natin. So, 11.318 plus 7.923. Paki-calculator po. 19.241. Millimeter final answer. Ayan. Save po natin. Again, type sa ating chat box if you have any questions so far. If none, proceed po tayo sa ating last problem for beam design na WSD. So, don't worry. Ito, medyo maikli lang po siya. WSD yung gagamitin natin. Okay, let's start for our 5th example. A decorative beam with a tubular section is simply supported on a span of 4.5 meters. Concrete weighs 24 kilonewton per meter with FC prime is 30 megapascal and FT is 3.22 megapascal. So number 1, determine the cracking moment of tubular section if it has an outside diameter of 600 mm and an inside diameter of 300 mm in kilonewton meter. So, ang hinahanap dito, una is si MCR. Cracking moment. Next, number 2. What is the total maximum uniform load of the beam or the beam can safely support? So, yung hinahanap is W. Okay, so let's start again.
Tubular po siya. Yung beam natin is circular. Simply supported po daw siya with a span of 4.5 meters. So, ang pinapahanap po sa atin is yung safe na uniform load na pwede nating ipatong sa kanya. Okay, so yung ating outside diameter, yan yung outside, is 600 mm. Yung inside diameter naman niya sa loob, ayan, this is 300 millimeters. Ayan, let's start. Number 1. So, ano muna natin to, no? I-set up. Para makuha po natin yung mga hinahanap, kukunin po muna natin si inertia global. No? Kasi yung goal natin dito is kunin si MCR, di ba? Then kailangan po natin doon si inertia global. Ito. Saan yun? Ito. MCR cube. Di ba? So, kunin mo natin si IG based sa ating strength of materials, di ba? Or mechanics. Kapag inertia ng circle is pi d squared over 64. Pero take note, meron tayong hollow sa loob. Ibig sabihin merong butas sa loob. So pi diameter sa outside raised to 4 minus diameter sa inside raised to 4 over 64. So yan po yung ating inertia kapag may butas. So pi 600, paki-calculator po, minus 300 squared, raised to 4 pala, over 64. What is our IG? MCR pala. Ang gagamitin natin dito pagkuha kay M is stress is equivalent to MC over I. Ayan pala. So, kailangan natin si IG po muna. Ayan, that's correct. 596411 7303 millimeter raised to 4. So, hindi na po tayo mag-transfer of moment of inertia kasi nasa loob naman din yung neutral axis, hindi siya na-transfer. So, next is our F. Yung ating FT. Stress is equivalent to MC over I. In this case, we have MCR C over IG. So, MC over I. So, yung hinahanap po natin si M, so pwede tayong mag-shift solve. Binigyan kasi tayo ng FT, no? Yung ating stress, bending stress na 3.22. So, rekta. Gagamitin na natin yan kaagad. 3.22 is equivalent to MCR, yung hinahanap. C natin, no? As you can see, hindi na po tayo nag-solve ng X bar. 'Di ba? Kasi nasa gitna naman din siya. So that is 300, which is 600 divided by 2. 300. So hindi na kagaya kanina na nag-solve pa. So 300 over IG. Paki-calculator po. 596,411,7303. And that's correct. 6401 4859.06. So this is in Newton millimeter. So i-divide lang po natin ng 1,000 squared. So bawasan natin ng 6. 64.015 kilonewton meter. Ayan, final answer. Okay, last for this topic.
Number 2. At ano daw yung ating W? So again, this is simply supported. So again, this is our simply supported beam. So yung ating M maximum po is equivalent to WL squared over 8. So substitute lang po natin lahat. 64.015 equals W times 4.5 squared over 8. Ayan, shift solve. What is our W? Ayan, very good. 25.290. That is in kilonewton per meter. That is our final answer. Again, class, if you have any questions, type sa ating chat box. That ends our WSD na topic for our beam. Thank you for listening. I hope that you have learned something for this topic.